Bagong modus sa NAIA. Dahil kung nung nakaraan ay isang totoong empleyado ng NAIA or ng immigration ang nahuli na nag-escort ng 3 Pinay papunta sana dito sa UAE. Pero eto naman ay isang escort service na nagpanggap na isang empleyado ng immigration at nabiktima ang isang Pinay or Pilipina na lalabas sana papunta sa bansang Taiwan, pero kalaunan ay napag-alaman na sa Europe pala ito pupunta at planong magtrabaho sa isang electric company. Siningil ang nasabing Pilipina ng 120,000 pesos pero bumaba ito sa 80,000 pesos at yun ang binayad niya. Pero sa araw ng flight niya sana ay siningil ulit siya or nagdemand ng karagdagang bayad na 67,000 pesos sa isang kainan sa loob ng NAIA. Ngunit nung nasa immigration counter na siya ay nirefer siya sa secondary interview ng Bureau of Immigration. At chinat daw niya yung immigration officer na nag-escort sa kanya or yung nagpanggap na mag-e-escort sa kanya na immigration officer. At ang sabi ay parte lang ito ng proseso. What? Pero dahil sa napag-alaman ng Bureau of Immigration na paiba-iba ang kanyang mga dokumento, ay ang bagsak ay hindi siya pinayagang makalabas sa bansang Pilipinas. Tanong ko lang guys, bakit napakarami pa rin kababayan natin Pilipino sa Pilipinas ang pumapatol at nabibiktima sa ganyang kalakaran? Kaya nga nila magbayad ng ganyang halaga, pero bakit hindi nyo kaya mag-apply sa mga lehitimong manpower agency para hindi kayo napapahamak? Dahil ba may nakakausap kayo na nasa ibang bansa na nag-tourist or dumaan sa mga ganyang proseso at nakakuha ng magandang trabaho or ng malaking sweldo? Ang sagot guys ay hindi yan totoo. Kung may ilan mang pinapalad pero mas marami ang napapahamak. Kasi ang magandang gawin nyo guys is mag-apply kayo sa mga lehitimong manpower agency sa bansa na target nyo. Kahit hindi yung trabaho na gusto nyo. At tapusin nyo yung kontrata guys dahil pag natapos nyo yung kontrata ay pwede naman kayo lumipat ng kumpanya na tinatawag na change employer. Dahil allowed naman yun dito sa ibang bansa lalo na dito sa United Arab Emirates na kapag nakatapos ka na ng kontrata ay karapatan mong mag-resign sa isang kumpanya at meron kang 30 days grace period para makahanap ng panibago mong employer. So, ganun dapat guys ang gagawin nyo. Hindi kagaya niya na nagbayad ka ng halos 200,000 pesos pero dahil nga naloko ka, ay naglaho ng parambula ang pinagpaguran mong pera. At ang masakit pa dito kung galing pa ito sa utang.